Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa atin at tayo ay kanyang dinala dito upang siya ay patuloy na kilalanin bilang dakilang Diyos, tapat at mapagmahal. So, sa umagang ito tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin para po sa ating panimulang gawain. O Diyos naming Ama, makapangyarihan, mapagmahal, tapat, dakila, tunay nga o Diyos na Ikaw ang kahanghangang lumikha sa amin. Sa buhay namin ito, Panginoon, ang lahat ng ito ay nakaplano ayon sa iyong layunin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin, panibagong pag-asa, panibagong aral na muli mo kaming dinadala sa iyong harapan upang kilalanin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na iyong dadalhin rito sa pamamagitan ng iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay makapag-aalay sa iyo ng oras, mataas na pagsamba at ang paggalang sa gawain ito na narapat lamang na ikaw ay luwalhatiin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na kami muli makakapakinig ng iyong mensahe na dadalhin ng aming pastor. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa kanya. Balutin mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan upang ang iyong mga salita na mamumutawi sa kanyang labi ay patuloy na maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, sa gaganap sa praise and worship team, Panginoon, ikaw ang maitaas. Kumilos ka sa kanilang mga buhay, Panginoon, upang ang pagsambang ito ay ihahanda mo ang bawat puso't isipan na umawit, sumayaw, pumalakpak ng buong kalakasan at kagalakan dahil ang lakas ng ito ay nanggaling sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong pinagtatagumpay at patuloy pong pagtatagumpayin sa mga karangalan ng mga bata, Panginoon, na aming nasasaksihan. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbigay sa kanila ng katalinuhan. At sa buhay din po ng aming mga kapatiran na dumaranas ng mga pagsubok, salamat sa pagpapalang ito. Dahil dito, Panginoon, tinuturuan mo ang bawat isa sa amin na kilalanin na ikaw ang Diyos na siyang pag-asa namin. Muli, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat at itataas ang tanging mong pangalan na siyang aming sasambahin, luluwalhatiin, at maasa kami sa kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu na siyang kikilos sa gawaing alay namin tanging para sa iyo. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri? Yan. Papangunahan po tayo ng ating praise and worship team. Amen. Ready na po ba tayo papurihan natin, Panginoon? Amen. Hallelujah. Awitin po natin itong pasasalamat.
kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
pinapakabuti niya po. Amen po ba? Amen. Napakabuti ang Panginoon. Napakagandang araw na ibinigay ulit sa bawat isa sa atin. At ngayon po, tayo po nananalangin para po sa mga bata. Kaya mga bata po dyan, tawagan po natin sila dito sa harap. Bibigay po natin muli ang pagpapala sa kanila. Patuloy, papanalangin at ilalapit sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, mahal na mahal niya ang mga bata nito. Isang privilege at tungkulin ng bawat sa atin ang gawin sa mga bata ang pananalangin para sa kanila. Dito tayo. Yan. Yung ba hindi kayo makasama sa camera? Yan. Dito. Yan. So, bigyan po natin ang pagpapala sa mga batang ito. Iwan po ating mga kamay sa kanila. Tayo po manalangin. Yes, Lord, totoo nga po yun. Tunay na Lord, na mahal mo mga batang ito. Salamat Lord dahil napakabuti mo sa bawat isa sa kanila, Panginoong bigay sa amin. Lord, dalangin nga po namin na bilang mga guardian na patuloy namin silang mailapit at madala sa iyo, Panginoon. Ito isang napakalagang bagay na aming tungkulin para sa kanila upang sila lumaking may banal na pagkatakot sa iyo. Lord, pagpalain nga po sila. Salamat Lord dahil sa buong taon na binigay niyo sa kanila Lord sa kanilang pag-aaral na muli natapos Lord ng maayos. Alam namin Lord na marami sa mga bata ito Panginoon ay nagkamit ng kanilang mga magandang mga ginawa Panginoon sa kanilang eskwelahan. Kaya Lord, salamat dahil ito nagbigay ng knowledge and wisdom. Ikaw ang nag-ingat sa kanila, ikaw ang nagbigay ng kalakasan Panginoon. Muli Lord, alam namin sa marami pang taon na darating sa araw sa kanilang mga buhay na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila at gagawa Panginoon para maging maayos ang lahat ng bagay na kanilang tatahakin sa kanilang mga buhay Panginoon. Maraming salamat tungli, pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Yan. So ngayon mga po, tayo tatapos po sa ating laboratory. Pag po natin makaloob, bago po natin gawin yan, tayo po muna magpasalamat, umabot sa session natin Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, narito nga po kami Lord, tunay nga, gaya po na anong inawit, napakabuti mo sa lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya Lord, hayaan sa pagkakataong ito, magawa namin po ang tungkulin para sa iyo sa pamagitan ng pagbibigay. Maipakita namin Lord, aming pagmamahal. Lord, salamat sa lahat nga po ng bagay na meron kami. At Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga ito dahil alam namin Lord na ito ay iyong kaloob sa bawat sa amin. Kaya nararapat lamang na maibalik namin sa iyo Panginoon ang kapurihan at pasasalamat sa pamagitan ng pagbibigay. Bless nga po Panginoon, bawat sa ating mga dito, magiging kapag-init ito Panginoon. At alam namin Lord na sa mga bagay nito, patuloy na lalago ang iyong gawain, patuloy na itataas ang iyong pangalan Panginoon. Maraming sa pumuli sa lahat ng bagay nito. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you po. Tayo po sa ating mga announcement, tayo po dapat ating announcement. Sa ating meron pa tayong email, yung ating parasmandecal@email.com, yung ating, meron pa tayong mga suggestion, kaya request and concern at appreciation, pwede po tayo mag-send po dyan sa ating email po. Yung nga, nabanggit ko na po kanina. Okay? Yun, ating Facebook page, yung PEC Paterno Evangelical Church. Dito po, ano po, yung ating mga gawain sa church ko. Diyan po, pwede nyo po mabalikan, mapanood. At syempre nga, sabi nga doon, like and share. Yan, para marami po makapanood at marami po makakita na tunay na kabutihan ng Panginoon, hindi lang natatapos dito. Pwede po natin ipasa po yun sa iba. So meron po tayong mga birthday celebrants from June 2 to 8, 2024. Batiin po natin mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Yan po. Yan. From June 2 to 8. Happy birthday sa ating mga kapatid na sina. Yan, si Blandino Cabusora. Yan, si Haya Bondoa. June 5. June 7, si Emmanuel Caguiwa. Andun siya. Yan, wala diba? So yun, meron tayong tatlong birthday celebrants, no? Mamaya po, babatiin po ulit kayo. Happy birthday po sa ating mga kapatid. At tunay nga na pagpalain kayo ng marami pang taon na ating Panginoon. So yun nga po, tayo pinadako na sa pagkinig ng salita. Nung last week, si Kuya Don, no? So para makaiba po, tatawagin ko na ating pastor, Pastor Romel Lasa, para po sa mensahe. Para pa po na rin.
Good morning po. Sino po sa inyo rito yung nakaranas na parang pag nagbabasa ka hindi mo makita? Yan, yun yung mga nakasalbin. No, kasi yung iba, nagbabalag kayo no? Kahit na nahihirapan tayo pa magsuot ng salamin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magbalag kayo. Huwag ka magbalag kayo. No? Kasi kumisan yung mga bagay na hindi natin nakikita. Pero yung iba, napakahirap po ang maging malabo ang mata. Ako po pag magbabasa po ako maski doon sa message sa cellphone, pag wala yung salamin ko, wala na, patay na, hindi ko na makikita, dikit-dikit na. How much more kaya kung ikaw ay bulag? Ha? By the way, meron pong maluwag ditong silya, baka yung nasa likod po, yan sila Sobe, sila Atasha, pwede rito sa gitna, ayan, kasama si Pauline. Sige na, para mas malapit kayo. Ayan. Para walang kalabitan, walang anuman. Ayan. Ayan. Apo po yan ni Pastor Romy. Ayan po. Ayan. Mababait po yan. Pag isang sabi lang po na punta sa harap, pumunta ka agad sa harap yan. Okay? So, pag-uusapan po natin, tutuloy po natin yung series natin sa pagiging bulag. Nakakita na ba kayo ng bulag? Nakita niyo ba kasi dati noon, nalala ko noon, may pinupuntahan kami dito sa malapit dito sa may factory. Bulag siya, pero kaya niya mag-organ. Kaya niya mag-organ, bulag siya. Sabi ko, galing naman ito. No? Ang galing, bulag. Nasamahan ko pa siya noon sa Quezon City para ipaano yung mata niya. Kaya lang, kasi meron po doon sa Quezon City, doon sa may Cubao, meron doon kung di ako nagkakamali, second o third floor, pupunta ka doon, nagbibigay sila ng tulong para sa mga bulag. Kaya lang, sad to say, nung nakailang punta kami doon, nung sumunod na panahon, nagsara. Sabi ko, parang tayo yata yung pinag-aadya. Biglang nagsara yung dahil makakatulong doon sa bulag. No? Anyways, nakita ko na, napansin ko lang kasi, inaakay ko siya. Papunta doon sa Kasi at that time, wala pa po kami sasakyan. So, nag-commute kami. Mula sa Guadalupe hanggang to sa Farmers, umakyat, kasi noon, yung bus. Kasi ngayon yung bus, di ba, nasa gitna na. Nasa gitna na ng EDSA. Ngayon, dati pwede pa doon sa gilid eh. So, nandun kami, doon kami sumakay. Ang hirap pala. Ang hirap pala mag-akay ng bulag. Kasi, ingat na ingat ka, baka mamaya tumama sa poste, baka madulas siya, mahirap pag nakahawak siya, pag nadulas siya, kasama ka sa madulas, baka mahirap ka, laki pa naman niya. Medyo mataba siya. Kaya lang, nung dumating yung mga panahon, hindi na siya masyadong naging. Actually, parang ang alam ko, parang nakatugtog pa siya minsan dito, Nakatugtog pa siya minsan dito. Noon pa yun, matagal na Bulag siya, yung mga kayo, nakakandaan mo ba? Parang may tayo dito na parang bulag, Pero 2 beses lang, tapos, medyo iba yung nila. Anyways, kaya ko lang po nasabi, dahil ang topic po natin ngayon, tungkol po sa bulag. Pero bago tayo magpatuloy, ilalapit muna tayo sa Lord para hindi tayo maging bulag sa katotohanan sa pag-aaral ng kanyang salita. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay isang Diyos na kahit kailan, hindi mo inilayo sa amin ang iyong mga salita. Bagamat kami mga pagkakataon na parang nabubulagan kami, hindi namin nag-iintindihan, hindi namin naunawaan kung ano ibig tukuyin. Pero salamat, dahil kapag kami lumapit sa iyo, binubuksan mo ang aming mata, binubuksan mo ang aming isipan, binubuksan mo ang aming lahat ng mga bagay na dapat na mabuksan sa amin para makita namin yung katotohanan. Kaya sa araw nito, Panginoon, inaangkin po namin na ikaw magbubukas ang aming isipan, ng aming spiritual, ang aming puso, pagtanggap po sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyong Santong Espiritu na siyang magtuturo sa amin ng mga bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kagaya po ng sinabi ko, maraming mga tao bulag physically at spiritually. Tayong mga nananalig sa Panginoon ay gagamitin ng Lord. Naniniwala ba kayo doon? Tayo na nananalig kay Lord, gagamitin tayo para ipakita natin yung katotohanan dito sa mga tao dito. Hala? Kahit saan tayo pumunta, dapat dahil bukas na bukas ang ating isipan at ating mata sa katotohanan, hindi tayo papayag na magiging bulag din tayo sa paggawa ng hindi tama.
Kasi kailangan gawin natin yung mga bagay na makapagmumulat sa kanila. Kaya lang, sino gagamitin nila? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Tayo ang tutulong sa mga tao nila. Kaya titignan po natin nila dito sa Marcos 8, titignan natin. Ano ba yung mga bagay na maaari nating gawin para matulungan natin yung mga bulag sa maraming bagay? Maraming mga tao bulag sa maraming bagay. No? Unang-una, na pwede natin gawin is dalhin natin sila sa Diyos. Sabi dyan sa Marcos 8:22, pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang mga ito. Hindi madali magdala ng bulag. Ama, kagaya ng kinukwento ko po para sa Lord. No? Dami natin gagawin, dami natin preparation, dami natin gagawin para sabihin sa mga tao ito yung tungkol sa katotohanan. At maraming mga tao ayaw tanggapin yung sasabihin natin. Gusto nila manatili. Nakarin ka ba yung gano'n? Ay, tutoy, anak, hindi ko na pwedeng palitan kung anong meron ako. Kasi ito na yung kinalakihan ko, mamamatay na ako dito. May mga gano'n di ba? May mga gano'n, nakarin ka ba yung gano'n, may sinisiran ka. Naku, pare-parehas lang naman yung pinag-aaralan natin. Iisa lang naman yung Diyos natin. Di ba? Yung Diyos ninyo, tsaka yung Diyos namin, parehas lang. Diyos ko, hindi gano'n. Ang laki ng diferensya. Tayo po, hindi tayo humahalik dito. Tama ba? Hindi tayo naglalagay ng mga sweepstick sa likod. Hindi tayo umaasa dyan o hindi natin pinapahay yung panyo natin para ipahin sa mukha natin para mawala yung sakit. Kasi ang kagalingan na kay Lord, wala sa panyo, wala doon sa kahoy, wala doon sa mga bagay na nandito sa mundo. Yung tanging pananampalataya natin ang magpapagaling. So, hindi madaling magdala ng mga bulag sa katotohanan. Pero, ito pang maganda pwede tayong makiusap kay Lord. Kaya tingnan niyo po dyan, sabi nga dyan. At pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Ibig sabihin, kung hindi man sila maniwala, pwede tayong makiusap kay Lord. Lord, ikaw na po ang umipo sa taong ito. Kaya wag na wag po tayong nakikipag-away. Tama ba? Wag na wag tayong nakikipagtalo na ipipilit natin. Hindi, ito ang tama, ito ang tama. Dapat ito gawin mo. No? Dapat kahit Biyernes Santo, naliligo ka, hindi ko Biyernes Santo, hindi ka na maliligo dahil patay ang Diyos. Walang ganun. Dapat palaging kung ano yung alam natin, sasabihin natin sa kanila. Kasi hanggang ngayon maraming mga tao yung nandun pa rin sa tinatawag na tradisyon. Hanggang ngayon maraming pa rin mga tao, akala nila yung pinanghawakan nila, yun na yun. Pero malaking pagkakaiba. Huwag tayong pumayag. Akayin natin sila. At kung ayaw magpaakaya, masabi din, pakiusapan natin. Bahala si Lord. Ang mahalaga, ginawa natin yung tungkulin natin. Tungkulin po natin. Ano yung tungkulin natin? Paliwanag natin sila sa kanila. Dalhin natin sila kay Lord. Kasi tandaan po natin hindi tayo magbabago sa ugali ng tao. Hindi tayo magbabago ng isip ng tao. Hindi tayo magbabago ng puso ng tao. Sino magbabago? Si Lord lang. Makikiusap tayo kay Lord. Kaya nga po yung everyday na prayer natin, malaking bagay. Ang tanong, yung kaibigan mo, yung kaklase mo, yung kasama mo sa trabaho, sinasama mo pa ba sa prayer? Yun ang mabigat na tanong. Kasi kung hindi mo sinasama sa prayer, anong ginagawa natin? Kaya nga may tinatawag po tayo, ayan po yung ano natin, number 1, win. Help someone find his way back to God. Marami kasi mga tao, hindi nila alam kung paano sila lalapit kay Lord. Dalhin natin sila. Kaya nga po yung invitation, nag-invite tayo ng mga tao, na maisama natin sa church, malaking bagay na po yun. Naisama mo na siya, naipasok mo na siya rito, malaking bagay po yun. Kailangan mag-win tayo ng tao. Kasi kawawa po. Kawawa po yung mga tao na mapapahamak. Meron kang kaklase na ang layo kay Lord. Ano gagawin mo? Ayaw niya makinig Susuko ka na lang ba? Kung talagang kaibigan mo yan, kung talagang meron kang concern sa kanya, ipapakiusap mo kay Lord. Lord, hipuin niyo po yung puso ng tao ito. Ipapakiusap natin kay Lord. Hindi ka papayag. Tama ba? Payag ka ba, nakita mo yung tao na yun, mapapahamak, ikaw maliligtas, okay lang ba sa iyo yun? Pagkagaling yung attitude natin, teka, hindi yata natin nakuha yung talagang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos.
Hindi pwedeng maging selfish tayo, hindi pwedeng wala na akong pakialam sa kanila. Oo. Ayaw niya makinig, pahipon mo kay Lord. Pahipon mo kay Lord yung puso. Hayaan mo si Lord, makiusap tayo. Kaya kung may tinatawag tayo, pakikiusap. Manalangin tayo para sa mga tao ito. Mag-intercede tayo para sa mga tao ito. Hindi maalinit kasi sa pamamagitan na kung pagbabahagi natin kung minsan. Okay, meron mga tao na bukas ang puso, pagbigay mo, tanggap ka agad. Eh, paano kung ayaw? Ano gagawin mo? Ayaw niya, bahala siya. Matutas siya, mapahamak siya nang wala siya ngayon. Hindi ganoon. Dapat palagi nasa isip natin, ano yung magagawa natin? Ang unang-unang magagawa natin, ipakiusap natin kay Lord. Lord, kayo na po ang bahala sa Kanya. Hipuin niyo po ang kanyang puso. So, number one na dapat gawin natin, dalhin natin sa Panginoon yung mga taong bulag. Ano yung bulag? Bulag sa katotohanan. No? Bulag sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Makikita mo yung lifestyle, di ba? Ikaw, ang ganda ng lifestyle mo, pero nakita mo siya parang ang layo. So, ang gagawin mo? Ang gagawin mo? Pero di po, napakalaking bagay na makita ng mga tao, kahit sino kausap natin na tayo na nalalaman. Saka ba yun? Tama, ng Biyernes pala. Pumunta ako sa Quezon City. Kasama ko yung mga kaklase ko mga kabatch ko nung high school. Nag-uusap kami ganyan. Alam niyo po pwede ka naman maging halimbawa kahit na nag-uusap kayo na, kung isa may mga pinag-uusapan na negatibo, pwede tayong kumilos sa maging positibo tayo eh. Mo lang, ginawa. Nag-uusap na kami ganyan, sabi ko, pray tayo. O, di nag-pray kami. Maya-maya nag-pray kami, nag-iba na yung usapan. Nag-iba na yung term ng usapan. No? Ano ibig sabihin? Si Lord kaya baguhin yung isip at puso ng bawat isa sa atin. Si Lord ang makakagawa nun. Kaya ang pinakamaganda niyan, dalhin natin sila kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, dalhin kay Lord. Salamat po sa dalawa. Ulitin po natin, dalhin natin kay Lord. Yun po maganda. Dapat natin yung sinasabi. Dapat ay ito na, naliligaw na nito, dadalhin mo ito kay Lord para hindi maligaw. Para hindi mabulag sa katotohanan. Kasi parang ganito po yan. Habang tumatagal, nakasama mo yan, na wala kang ginagawa, may ginagawa silang mali, isipin na, ay tama itong ginagawa ko. Hindi mo na ako sinasabihan. Hindi mo na ako sinisikain. Para sa atin, mga nanay, tatay, pag pinabayaan natin yung mga anak o yung apo natin, kung ano ginagawa nila ng mali, iisipin nila, ay tama ito dahil hindi mo na ako sinisitay. Wala akong ginagawa? Hindi. Ang number one na gawin natin, dalhin namin sa Lord yung mga batang yan. Ilapit natin kay Lord yung mga batang yan. Hindi magbabago ang isipan at puso niya pag hindi natin dinala kay Lord. Kaya number one yan, dalhin natin sila kay Lord. Huwag natin pabayaan. Huwag natin hayaan na mapahamak sila. Sino po may concern dito sa kanyang kapwa? Ulitin ko po. Sino dito sa inyo may concern sa kanyang kapwa? Dapat lang. Kasi yun naman isa sa mga utos sa di ba? Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So kung ikaw naliligo ka, tutulungan mo yung tao na yun na maligo. Kung ano yung ginagawa mo para sa iyo, gawin mo rin sa kapwa mo. Ayaw mo mapahamak ka? Dapat hindi mo iniisip pa rin kung paano hindi siya mapapahamak. Ganun ang attitude natin. Dapat ganun. Maraming mga bulag. Pangalawa, na dapat gawin natin, paakay natin sa Lord. Sabi dyan, sa 8:23. Pakibasa po. 1, 2, 3. Tingnan po natin. Ano sabi dyan? Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Paakay natin kay Lord. Yan yung pangalawa natin dito sa ating process. Una, winin natin. Help someone find his way back to God. Win. Pangalawa, i-consolidate natin. Ano yun? Help someone start up his new life in Christ. Ano yung sabihin? Tulungan natin. Ipaakay natin kay Lord para makita niya na kailangan niya si Lord para makita niya yung katotohanan. Hindi po
mangyayari na maniniwala yung taong yan kapag hinayaan lang natin na wala tayong ginawa. No? Paggamit tayo sa Lord na maging taga-akay. No? Sino po siya na willing mag-akay ng bulag? No? Dapat willing tayo. Hindi aksidente na mayroong tao ang nakaharap tong araw na to. Bigla, may sinabi sa'yo, nalulungkot siya. Ano gagawin mo? Gaya kanina po. Nagulat ako maagang-maaga. Nag-message sa akin ng isang, hindi sinishare ko po kayo, nakakatanggap kayo sa akin, di ba? Ng Word of God. Ang sabi niya sa akin, Pastor, salamat. Sabi ko, bakit? Yung mother ko na nandun sa ospital, 3 linggo na, nakalabas na. Kita niya, sa simpleng prayer, sa simpleng may ginawa ka, tinatanaw nila ng utang na loob yun. Again, hindi tayo after sa utang na loob. After tayo, para ma-develop yung kanyang pananampalataya sa Lord, hindi sa atin. So, hayaan natin na makita na yung katotohanan. Tayo ang gamitin na channel of blessing ng Lord. Kaya sabi niya, concentrate. Help someone start up as a new life in Christ. Hindi man yulan yung dating hindi naniniwala kay Lord, ngayon naniniwala na. Hindi man yulan yung itong tao to, dati hindi niya binibigyan ng pansin ng prayer, ngayon binibigyan niya. Di ba? Ibig sabihin dapat nasa isip po natin ito. Nasa isip natin itong mga bagay na ito. Bakit? Kasi tayo rin, di ba? Nung mga nakaraang pagkakataon, meron din taong nag-akay sa atin para kay Lord. Meron din mga taong ginamit ng Diyos para akayin tayo papunta kay Lord. It's about time na tayo naman. Tulungan natin, i-consolidate natin sila. Hayaan natin, kaya nga, ewan ko lang yung iba sa inyo nakapit. Meron tayong tinatawag dito sa church na suynil. No, hanggang yun, tinuturo sa atin, ini-encourage tayo na magbasa tayo ng Bible, magbasa tayo ng Bible, magbasa tayo ng Bible, mag-pray tayo. Bakit? Kasi yun din po ang ibabahagi natin sa iba. Kaya lang, parang ganito, paano mong ibabahagi ang isang bagay na hindi mo naman ginagawa? Tama? Parang ganito. Sinabi mo ng Bible na mag-meditate ng Word of God day and night. Paano mong ibabahagi sa iba yan kung ikaw mismo hindi mo ginagawa? Ibabahagi mo ba yan? Hindi. Bakit? Hindi mo naman ginagawa eh. Tama ba? Sinasabi ba ng salita ng Diyos na kailangan tulungan natin ang nangangailangan? Sinasabi ba yan? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko ulit. Sinasabi ba ng salita ng Diyos na kailangan tulungan natin ang nangangailangan? Sinabi yun. Kaya lang, kung hindi mo ginagawa, hindi mo sasabihin. Tama ba? Hindi mo sasabihin ng isang bagay, hindi mo ipangangaral ng isang bagay na hindi mo ginagawa. Bakit? Ang tawag sa'yo, ipokrito. Ipokrito ka. Kaya dapat ginagawa natin. Kung ano sinasabi natin? Sinabi natin na kailangan mo, itong mga batang ito, tulungan natin. Pero ang tanong, ano yung ginagawa natin? Lalo po ngayon. Tama ba si Dida? It is coming Sunday. Saturday ba Sunday tayo ngayon? Yung sa mga bata. Sunday? O, basta meron po tayo para sa kabataan. No? Meron tayo sa kabataan na iiano po sa inyo sa GC. Bakit? Kailangan masabi natin sa mga bata na kailangan nila si Lord. Sa murang edad nila, ipapaalam natin na kailangan nila si Lord. Bakit? Kasi maraming mga bata ang tingin nila kay Lord parang Santa Claus lang. Ano yung parang Santa Claus lang? Tuwing December 24 lang nila naaalala si Lord. Maraming mga bata gano'n. Ano gagawin natin dyan? Dali natin. Help someone start up his new life in Christ. Kaya lang, ito po mabigat na masakit na katotohanan. Paano mo sasabihin doon sa isang bata na magbasa ng Bible o mag-meditate ng salita ng Diyos kung tayo mismo hindi natin ginagawa ito araw-araw? Baka nagbabasa lang tayo ng salita ng Diyos, MWF. Kapag may time. Tama ba yung word na yun, kapag may time? Actually, hindi. Isang bulag na paniniwala. Bakit? Dapat,
hindi pag may time. Dapat mag-set tayo ng time para sa salita ng Diyos. Hindi mo pwede na kapag may time. Pag sinabi mong may time, maniwala ka. Baka sa loob ng isang linggo, isang beses ka lang magbasa. Pero kung nakalagay na sa utak mo, sa isipan mo, sa puso mo, na ito ang gusto ni Lord, gagawin mo ito. Ang tanong, Lord mo ba talaga siya? Kasi pag Lord natin siya, dapat inuuna natin siya. Pinakikinggan natin yung sinasabi niya. Kasi kung di natin gagawin yung sinasabi niya, masakit po ang katotohanan ito, ha? Pasensya na po kayo, diretso sasabihin ko, useless yung pagpunta mo rito sa church. Useless po yun. Bakit? Kasi tinuturo natin dito, magbasa ka ng Bible, tapos hindi mo ginagawa. Anong ginagawa mo rito? Maglulukuhan lang tayo? Hindi ganon. Kaya kayo dito, sasabihin namin kung sino man magsasalita rin dito, sasabihin namin yung katotohanan na ayaw namin na manatili tayong bulag sa katotohanan. Kasi yun po ang iutos ng Diyos. Hindi po utos si Pastor Robian, hindi po utos si Brother Don o ni Brother Chris. Hindi po. Utos ng Lord yan. Hindi po utos ko o ng church na ito. Hindi. Mahirap kasi yun eh. Palagi po nasabihin natin sa isipan natin, hindi utos ni ganito, utos ni hindi. Utos ni Lord yan. Kung utos ni Lord, dapat ginagawa. Kapag hindi mo ginagawa, ang tawag sa iyo, bulag ka sa katotohanan. Kasi hindi po pwede yun eh. Tapos magugulat ka, bakit? Maraming problema na marami siya, parang hindi mo masolve. Eh, nasa salita ng Diyos, paano natin masosolve eh? Ang unang gagawin natin, lalapit tayo sa Kanya eh. Lalapit tayo sa Kanya. So kapag hindi ka lumalapit sa Kanya, anong gagawin mo? Paano tayo lalago? Paano tayo aangat? Help someone find his way back to God. Paano kang tutulong na sa isang tao na bumalik kay Lord kung ikaw mismo, hindi ka pa bumabalik kay Lord? Hindi mo magagawa yun. Hindi natin magagawa yun. Kailangan bumalik tayo. Okay? Para malungkot po kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinag-aaralan lang natin. Huwag po kayo malungkot. Ito po yung katotohanan na pwede pa natin ayusin. No? Pwede pa natin ayusin. So, paakay. Paakay natin sa Lord. Pero tanong, bakit ba natin kailangan ilapit kay Lord? Tingnan po natin dito sa Galatians 5:14. Galatia. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Sandali po. Yung parang pong nag-almusal na. Sige po. 1, 2, 3. Utos ba hindi? Utos. Paano mo maipapakita ang pag-ibig mo sa isang tao? Ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kasi yun po yung pinakamagandang pwede natin ibigay sa isang tao. Na makita niya, ma-realize niya na kailangan niya si Lord. Tayo, di ba na-realize natin kailangan natin si Lord eh? Sino naniniwala nito kailangan niya si Lord sa buhay niya? Dapat. Dapat ganun po. So kung ganun yun, ganun ang nasa isip ko, ganun din po yung mentality natin na ibibigay natin sa tao. Ipaakay natin kay Lord. At hindi lang po sa New Testament yan, ha? Tingnan po natin sa Leviticus 19:18. Leviticus, yan. Pakibasa po. 1, 2, 3. Si Lord ang nagutos. Sabi niya, huwag daw tayo maghihiganti o magtatanim ng galit. Mahirap po magtatanim ng galit. Ano ba nangyayari pag magtatanim ng galit? Natakit ko. Totoo naman. Pero pag nagtatanim ng galit, anong usually nangyayari? Tumutubo. Pag nagtanim ka ng galit, ibig sabihin tumutubo yan, manganganak pa yan ng isang galit. May domino effect. Yun po naman. Wala naman nagtanim na hindi nagbunga eh. Tama? Pag yun nila yun, sabi nila, huwag ka magtanim ng galit. Dahil pag nagtanim ka ng galit, manganganak pa yan ng isa pang galit. Magugulat ka na lang, nakakainis yung tao na. Oo nga. No, sabi. Tapos yung sinamahan pa niya, nakausap ko pa naman, galit din pala sa akin. Oo nga yan, nakakainis na yan eh.
Ayoko makita yan. Pag nakikita ko yan, nagugulo buhay ko eh. No, nagugulo mundo ko pag nakikita ko yan eh. No? Sana wag lang magsimba yan. Naku po, ayan na. Sana. Pero naman, nag-isip ka natin, sana wag lang magsimba. Ang damot mo naman. Nagalit ka rin sa tao, sabi mo, sana wag na siya magsimba. Ayoko nga makita siya eh. No? Kaya ba siya mawawala? Kung yun masakit, iniisip mo ba yung gano'n? No? Nag-iisip ka minsan gano'n. Hindi lang natin inahin, pero kung minsan gano'n yung action natin. Tama? Yung action natin. Para wala kang pakialam sa kanya. Pero sabi nga dyan, huwag ka maghihiganti o magtatanim ng galit. Ang hirap po yan. Ang hirap po yan. Kaya lang, palagi yung sinasabi ito eh. Mapala tayo, meron tayong Panginoong Jesus. Bakit? Gumaganti ba siya? Hindi. Nagtatanim ba siya ng galit? Hindi rin. Bakit? Kasi namatay siya sa krus eh. Di ba ano sinabi niya? May humingi na ba ng tawad? Wala pa. Ano sabi niya? Aba, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam talang ginagawa. Yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa atin, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? So tayo na alam natin ang ginagawa natin, huwag natin papatulan. Di ba? Bakit? Ano sinasabi? Kapag pinatulan mo raw ang sira, ikaw ay mas sila pa. Alam mo ng sira, pinatulan mo pa. Di ba? Huwag mo patulan. Pag alam mo yung tao, magaling lang mag-asar, anong gagawin mo? Aasarin mo din. Alam niyo ba ito po ang isang natuklasan ko? Tingnan niyo po, pag-aralin niyo mabuti. Ang mga taong magaling mag-asar ng inis, pag hindi ka nainis, hindi ka naasar, siya naasar. Pansinin po niya, pag-aralan niyo po yan. Pag-aralan po niya. May nang-aasar sa'yo, nang-iinis sa'yo, huwag mong pansinin, magugulat ka, nasisira ang araw, hindi niya alam kung gano'n. Bakit hindi ko ba maasar to? Bakit ko ba nasabi yan? Kasi meron kami kasamahan noon sa Makati. Supervisor to iniinis siya ng mga, nasa ibaba niya, pero hindi siya naiinis. Minsan, nagkaroon ng meeting, nagulat ako eh. Sinabi ng mga, Boss, bakit hindi ka ba naiinis? Siguro na-okay na sila. Kasi kahit na anong gawin na, hindi siya naasar, hindi siya nagagalit. Boss, bakit parang hindi kayo naiinis, hindi kayo nagagalit? Anong sabi niya? Anong ganda ng sabi niya? Anong sabi niya? Ano naman mangyayari kung magagalit ako? Makatulong ba sa akin yun? Which totoo naman, tama? Pag nagalit ka, makakatulong ba yun? Pag naasar ka, makakatulong ba sa yun? Actually, pati ikaw madadamay sa kanya. Kaya sabi, ganun. Nung sinabi niya yun, pag pinatulan ko kayo, ano mangyayari sa akin? Dapat, dyan na ganun tayo lahat, ano? Pag may nangaasar sa akin, teka, kung papatulang kita, ano mangyayari sa akin? Meron ba akong mapapalang maganda? Wala rin. So, ang gagawin mo, huwag mo na lang patulan. Una, we must win them. Help someone find his way back to God. Pangalawa, consolidate. Help someone start up his new life in Christ. Kaya lang, kaya na sinabi ko, hindi ka makakatulong kung ikaw mismo wala pa kay Kristo. Hindi ka makakatulong kung ikaw hindi pa nagbabago para kay Kristo. Pangatlo, sabi gano'n, patuloy natin na tayo. Yan yung tinatawag natin discipleship. No? Marcos 8:25-26. Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataon ito, tumingin mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang pamilya at nakita na niya ng malinaw. No? Sinabi sa kanya ni Jesus, maaari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan. Tingnan po niya yan, no? Balik mo nga niya. Muling inilagay ni Jesus, bakit hindi na lang isang santada ginawa? Ibig sabihin ng po nito, tayo, hanggang nandito tayo sa lupa, kailangan natin yung patuloy na pag-aaral. Kailangan natin yung patuloy na paglapit. Kailangan natin patuloy paakal tayo kay Lord. Kasi kung tapos na yung mission natin para sa mga tao, dapat kinuha na tayo ng Lord. Naniniwala ba kayo kapag wala kang silbi, dapat tunig ka na ni Lord? Naniniwala ba kayo? Pag wala na ng silbi, dapat tunig ka na ni Lord. Tama? Parang ayaw niya. Kaya ang gawin mo, magkaroon ka ng silbi. Yung pala yung sinasabi dito, bigyan mo ng dahilan si Lord para extend ang buhay mo. Yan mo kang simple. Di ba ano sinabi ni Lord, nang naglalakad siya, nakita niya isang puno na walang bunga, ano sinabi niya? Matuyo ka. Ano sinabi? Ibig sabihin, matuyo, mamatay na yung puno. Yun na nakakatakot. Pag
wala na tayong silbi. Anong pwedeng gawin ni Lord? Kaya nga, gusto ng Lord, meron tayong gagawin. Disciple natin, help someone put order in his life. Kaya lang, again, paano mong sasabihin, paano mong gagawin na tulungan mo siya, no, na ibalik yung kanyang sarili sa order, kung ikaw mismo, tayo mismo, wala sa order yung buhay natin. Hindi natin sila maaakay. Gumamit na lang si Lord ng ibang tao. Pero ayaw mo ba? Ayaw mo ba na ikaw ang gamitin ng Lord? Ayaw mo ba na tayo ang gamitin ng Lord sa mga taong ito? Di ba sarap po na, sa totoo lang, sarap po ng pakiramdam. Of course, hindi lang sa pakiramdam nyo, pero yun po yung usang number na mararanasan mo eh. Pag meron kang tao na nagawa mo, na magbagong pananaw niya sa buhay, magbago naman ang kanyang heart, magbago yung kilos niya, hindi ba achievement na para sa atin yan? Na meron kang somebody na natulungan mo para maging order ang kanyang buhay. Pero again, kung wala sa order ang buhay natin, hindi natin mapapasama yung mga tao na put order yung kanilang buhay para kayo. Palagi yung sinasabi ito, tatay, nanay, hindi natin pwedeng sabihin sa anak natin na, anak, pagkatapos, parang ganito, sino mo seniority yung naghuhugas ng plato? Yung totoo. Kasi di ba tinatapon na lang? Alam niyo po, yan, sasabihin ko, yan yung mga anak ko. Ako po, naghuhugas po ako ng plato, mahilig ako maghugas ng plato. Kasi pangalan ko, palagi ko sinasabi sa mga anak ko, sa alam ko, gusto ko maging professional dishwasher. Professional dishwasher, yung pala, no? Pag naghuhugas ako ng plato, ayoko nung, ko lang, mga nanay, tatay, kung ganito. Pero usually nanay ito eh. Pag naghuhugas ka ng plato, di ba ayaw ko nung meron pang, yung pagkaginanan mo lang, may mga kanin pa parang yung matigas. Di ba? Kaya nga meron tayo, Dutch ba yun? Dutch? Yung panghuhugas sa gano'n, yung Dutch ba? Ayaw na ayaw ko, yung plato is meron pang natirang kanin. Ayoko. Kaya ako, pag naghugas ako, gusto ko talagang hinahawakan ko, inihipo ko. Kasi mahilig ko maghugas ng plato eh. Gusto ko yung pag hinawakan ko, makinis pa rin. Ano ibig ko sabihin? Ay, ibig ko sabihin, tinuturo ko doon sa mga kasama ko sa bahay, lalo yung mga apo ko. Pag maghugas kayo, hawakan niyo yung yung plato, para hindi matinigas yung kanin na nanon. Pag may matigas pa, usapin mo ulit. Nung Dutch ba yun? Dutch? Yung Dutch bride. Scotch bride. Sorry, Scotch bride. So, ibig sabihin, pag ginawa mo yun, lilinis yung plato. Kaya tayo pa napatunayan ko, siguro mag-aatay sa akin dito mga nanay tatay. Kapag ang plato, hindi mo hinugasan ng gusto at may natira pang kanin, iigisin. Lalanggamin pa rin. So, sayang yung ginawa mo pag nilinis. So, gagawin mo rin lang, bakit hindi mo pagawin ng maganda at maayos? So, ano kaya yung lumalabas po dito? Kailangan, akayin natin yung mga tao doon sa tama. Kaya lang, paano maaakay natin sila kung tayo mismo, wala tayo sa order yung buhay natin? Ganito, sinabi mo sa anak mo o sa apo mo, o dapat nag-devotion tayo, araw-araw nagbabasa tayo ng Bible. Halimbawa lang pero dapat ganun talaga eh. Kung sabihin sa iyo ng anak mo, o ng apo mo, sinasabi niyo magbasa ako ng Bible, di naman kayo nagbabasa. So, meron bang punto ng order doon? Wala. No? Again, tinitingnan tayo ng mga anak natin, ng mga apo natin, kung ginagampanan talaga natin yung sinasabi natin. At malamang hindi mo sasabihin yung isang bagay sa kanya kung hindi mo ginagawa. Paano mo sasabihin doon sa anak mo, sa apo mo, dapat nagbabasa tayo ng Bible araw-araw. Kung ikaw hindi ka nagbabasa, may meron ba kayong authority para sabihin nyo? Meron kaya tayo? Hindi natin masasabi. Hindi natin masasabi. Kasi tayo mismo hindi natin ginagawa eh. Tama? Hindi natin ginagawa. Paano mo sasabihin sa kanya? Paano mo sasabihin sa anak mo? No? Kaya ako minsan nahihiya ako doon sa mga apo ko, tsaka sa anak ko. Nahihiya ako, hindi dahil sa pagbabasa ng Bible. Kasi sinasabi ko sa kanila, dapat huwag kayong palaging galit.
Eh, minsan nasabihan ako ng anak ko, ikaw mo, madalas nagagalit ka sa akin. Ha? Yes. Tama ba, Mari? Ay, sorry, wala bang binabanggit na anak ko na parang na nasasabihan ko palagi. No? Kasi kaya ko naman nasasabihan ko itong anak ko. Kasi paborito ko pong anak yan, na lalaki. Kasi nag-iisa lang siya. Na lalaki. No? Ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko lang po sabihin, malaking bagay, makakaakay tayo ng tao na bulag kung tayo mismo malinaw ang ating spiritual eye sa katotohanan. Kailangan maging malinaw tayo. No? Malinaw yung pananaw natin. Kaya pala, ang muling-muling habilin ng ating Panginoon, tingnan po natin dito sa Matthew 28:20. Sabi diyan, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Si Lord nagbigay ng example, maaga pa lang, madaling araw pa lang, nagpe-pray na. Nakikipag-usap na sa Ama, sa langit. Bago siya mag-umpisa lahat ng kanyang gagawin, sinusurrender na niya lahat, kinukumit na niya lahat. Pwede natin sabihin sa mga anak natin yun. Pwede natin sabihin sa mga disciple natin yun. Pwede natin sabihin dito sa mga mahal natin sa buhay ito. Again, hindi natin masasabi ito kung hindi natin ginagawa ito. Kaya tayo malaging example tayo. At ito maganda. Ito yung gusto-gusto ko po. Anong sabi ng ating Panginoon? Pag sinunod natin yung utos, ano sabi niya? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, sasamahan niya tayo. Totoo naman eh. Di ba kung sa kabilang buhay, kasama natin siya? So, ibig sabihin talaga totoo yung sinasabi niya. No? Tulungan natin ang mga nabubulagan na tumingin kay Lord. No? Tulungan natin. Huwag natin hayaan na talagang tuluyan yung matakpan yung kanilang mata sa katotohanan. Kasi sinabi ko rito sa Hebrew 12:1-2, tingnan mo na, Hebreo. Sabi diyan, pwede makibasa? 1, 2, 3. Amen. Tingnan niyo po. Ang ating Panginoon mismo nag-set po siya ng example. Nung nakapako siya sa krus, hindi na niya tinitingnan yung mga tao, nakafocus siya, nakatingin siya doon sa Ama sa langit. Kasi kung titignan niya yung mga tao nasa ibaba, baka matitisod lang siya, baka bumagsak siya. Pero dahil nakatingin siya, nakatuon yung kanyang paningin, kaya ngayon kasi ni Pablo ituon natin ating paningin kay Jesus. I-fix natin. Kasi pag tumingin tayo sa tao, sa totoo lang, mabagsak tayo. Pag tumingin tayo sa tao, baka manghina tayo. Di ba? May mga tao na pag tinignan mo, bagsak ang buhay. Yung natitignan mo, bagsak ka rin. Pero salamat, dahil meron tayong i-focus natin yung ginawa ng ating Panginoon. Again, paano ka makaka-focus nung pagtingin kay Lord kung hindi mo binibigyan ng importansya sa kanyang salita? Walang pagbabasihan. Ang pagbabasihan natin yung kanyang salita. Kaya napaka-importante ng meditation ng Word of God every day. Hindi tuwing every Sunday. Hindi tuwing Wednesday lang. Every day. At sinabi ba, tinong na sinabi pa niya, sa araw at gabi. Bakit palagi natin pinangangalandaran dito? Gusto ng Lord magtatapos tayo sa Kanya. Gusto ng Lord magtatapos tayo sa Kanya. Magsisimula tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Bakit? Kasi dito sa mong maghapon na ito, hindi mo pwede. Ewan ko lang, sino pa sa inyo nagbibilang dito ng kasalanan? Baka sa inyo may nagbibilang, naku, nagkasala ako. Lord, nakakadalawa na ako. Ewan ko lang, may dalakang calculator. Pero hindi, di ba? Sa ayaw sa gusto natin, araw-araw kahit nag-umpisa ka kay Lord, makagawa ka pa rin ng mali. Pero pa rin, may makakalusot pa rin.
O baka sabihin ng pastor, ganun din pala, makakagawa din pala ng kasalanan. Eh di wag na lang. Ha? Ibig sabihin, tutuloy-tuloy mo lang. Pero kaya mo i-prevent. Papasok pa lang, na ano man na, teka, ayaw ni Lord nito. Magbabago yung pananaw mo. Mahihiya tayo. Again, maraming mga bagay na gusto ng Lord na malinawan natin, na makita natin ang maliwanag. Pero ang isa sa mga tungkulin natin, dalhin natin yung mga tao, akayin natin sa ating Panginoon at patuloy natin akayin, which means i-disciple natin. Una, i-win natin, i-consolidate natin, and i-win, help someone find his way back to God. Tulungan natin sila. Pangalawa, consolidate natin. Ano yun? Help someone start up his new life in Christ. Kay Kristo. Pangatlo, i-disciple natin. Help someone put order in his life. Bakit po? Sabi kasi sa Roma 6:23, tinagnan natin. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mamamatay ang sino mang tao na magpatuloy sa kasalanan. Sino ang magsasabi niyan sa kanila? At paano natin masasabi kung tayo mismo, hindi natin alam. Pero yan, nababasa po natin yan. Nakikita po natin yan. Dapat ilagay natin dito at dito. At yan ang maging bukang bibig natin. Ano yung bukang bibig? Sabihin natin sa tao na mapapahamak siya kung mananatili siya magpapatuloy sa kasalanan. Tulungan natin siya. Pero ito maganda sinabi rito, di ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit, ito po yung maganda, ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang ating pong kaligtasan ay walang bayad. Ang ating pong kaligtasan ay kaloob ng Diyos na hanggang sa pangapanahon ito mulo, pa sinabi yan hanggang sa panahon natin, na mumutawi pa yan. Yan pa rin ang sasabihin natin. Bakit? Kasi yan po yung tanging paraan para magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Wala na po iba. Tanging, no? Tanging ang buhay ng ating Panginoon, kamatayan niya sa krus, yun po ang nabigay sa atin po ng kaligtasan. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y nananalangin. Kapatid, sa mga panahong ito, gusto nyo po alalahanin natin yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kakayahan ng buhay ng walang hanggan. Ang gagawin na lang natin, tatanggapin natin ito, aangkinin natin. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, anong kalagayan mo sa buhay, pero isa naman gusto ng ating Panginoon, mawala yung pagkabulag natin doon sa mga bagay na dapat makita po natin. Gusto ng Lord, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Gusto ng Lord, magpaakay tayo sa Kanya. At gusto ng Lord, patuloy tayong paakay sa Kanya. At mangyayari ito kung ang ating buhay ay nakatalaga sa ating Panginoon. Kaya kapatid, sa mga oras ito, dadako tayo sa ating communion, alalahanin natin ang Kanyang ginawa sa krus. Ano ba yung ginawa niya sa krus? Siya'y namatay para ako, ikaw, tayong lahat, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ginawa niya yon nung pagkamatay sa krus, para magkaroon ng katotohanan na tayo ay mayroong kaligtasan. Kasi kailangan mayroong magtutubos sa atin sa ating mga kasalanan. At walang iba yun, kundi ang ating Panginoong Jesus. Nung siya'y namatay sa krus sa Kalbaryo, at inangkin natin ito, naniwala tayo ay nagkaroon ng kapiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating gagawin, sa araw na ito, tadako tayo sa ating communion, alalahanin natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Sige, suriin natin mabuti. At ang isang tanging paraan lang, ang isang dahilan lang hindi tayo makakarating. At hindi tayo makikinggan ng Diyos at hindi tayo makakarating sa kanyang kinalalagyan ay ang kasalanan. Kaya hindi natin natawag lahat ng ating mga kasalanan. Natawag ko po si Marlene, si SP, si Luisa, para sa ating communion. Sige po, habang pupuli yan pa natin communion, ilapit natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Kung meron tayo nalaalala ng kasalanan, hindi natin ang tawad sa Kanya. Pagkakuha po natin ang mga ganito, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Lumapit
tayo sa Panginoon, hindi natin ang tawad ng ating pagkakamali, pagkukulang, kasi tamang kasalanan lamang ang magiging hadang para magkaroon po tayo ng tinatawag na benefits na magawin ito makasama dito sa ating community. Sige po, lapit natin sa mga. Pwede na po tayo gumawa ng elemento, pwede na tayo nalalang pagkakuha po natin. Pagkakuha ng elemento na natili po tayo sa pagkakalangin. Hawakan po natin ang tinatay. Taas po natin. Panginoon namin Diyos, lubos na namin pasasalamat sa iyong pag-ilang pagkawala sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, hinirapan mo pa rin kami maging malamos sa pamamagitan ng pagkamatay sa Diyos para sa katawan ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagkagod sa katawan ni Jesus na bayubi sa Diyos. Patuloy po yung pagkalabi ng aming mga puso sa pagpupuli sa iyo, pagpalain po ng mga santo. Sa pagkakito ang tulong na tinanggap ko mula sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo nung gawin sa ipagkalulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpinapira sa iyo. At sinabi, itong aking katawan na inihanda ko para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin. Hawakan ko natin ang sarap. Panginoon namin Diyos, kami ay papasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo mo, Panginoon Jesus, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, at siya nabugas sa aming mga kasalanan, upang kayo may ituring mga anak niyo. Nihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang sanghaing buhay para sa kalwalhatian ng iyong pangalan, habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ng kopang itong bagong lipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa upang ito, ipinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo po yung pasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Dahil kami ay binigyan mo po ng karapatan na gawin itong mga bagay na ito. Salamat dahil sa kamatayan mo sa krus, ang iyong dugo na bumuhos ang naging dahilan para kami mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Aalalahanin namin muli, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik. Pero habang naghihintay kami, lalapit kami sa iyo. Lalapit kami sa iyo, Panginoon. At sa mga gusto kapatid, meron mo ng physical na karamdaman ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon ang physical na kagalingan. Sige, gusto-gusto natin, Panginoon, alisin mo lahat ng klase ng karamdaman sa akin. Opo, Panginoon. Physical na karamdaman, alisin mo ulit. Lord, tinataas po namin sa iyo, mag-physical, na talagang nagkaroon po siya ng allergy. Kaya na rin po ang kapatid na Aris, ang kanilang tahanan, na may mga karamdaman, na humingi po ng request, na ipanalangin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa galing ng physical. Opo. Emotionally, meron tayong problema sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, ating kapatid, kasama sa trabaho, kasama dito sa ginagalawan natin. Ito yung pagkakataon. Ilapit natin yun, Lord, na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Tulungan mo, Panginoon, mabago ng aming isipan, ng aming puso. Kaya na rin, Panginoon, nadalangin mo namin yung mga bagay na umahadang sa amin para po po makasabakay kami sa Spirit of the Lord. Hayaan mo, Panginoon, na makalaya kami rito. Yung talikala ng kalaban na pilit na nilalagay sa aming isipan, sa aming puso. Pakialis po ito, Panginoon. Pakialis po ito sa aming isipan, sa aming puso. Para makapag-serve kami sa iyo ng walang magiging.
idolatry, witchcraft, horoscope, traditions, lahat ng klase ng bisyo, makalaya po kami Panginoon. Kasi ito ang isa sa mga nagiging anak para hindi kami paglingkod sa iyo ng todo-todo. Maaaring sa mga panahon ito, wala kang trabaho. Gusto ng Lord na maging productive tayo. Kasi gagamitin niya tayong channel ng blessing. Gusto ng Lord na makita na meron tayong pinagkakamalaan. Pinagkakamalaan na makakatulong sa ating kabubuhay. At kung meron man tayong mga bagay, may mga resources na meron tayo na hindi natin, parang kinakapos pa rin tayo. Tulungan tayo ng Lord na gamitin natin ito ng tama. Kasi gusto ng Lord na maging good steward tayo. Pag siya ang nagbigay, sigurado, sufficient yan yan. Ang problema lang, maaari tayo kung paano natin ginagamit itong mga resources na ito. Tulungan tayo Panginoon. Tulungan tayo Panginoon. Kaya na rin Panginoon, tinataas din po natin sa iyo. Patuloy Panginoon, ang bansang Pilipinas. Alam po niyo Panginoon kung paano ang daming dumarating ng mga problema na kapanood namin araw-araw. Pero salamat Panginoon dahil ikaw mag-aayos ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming mga leaders. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national para magampanan po nila ang kanilang tungkulin para maging maayos po ang takbo at makilala ang bansang Pilipinas na isang bansa na kinikilala ang ating Panginoon Jesus. Kaya dahil Panginoon, salamat sa aming kapatid, nagdiriwang namin ang kaarawan at ang kanilang anniversary, papalain po sila. Palain po sila. Makita niya ang kahalagahan ng totoong pagbibigay ng kanilang buhay para po sila. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Ngayon dahil Panginoon, sa isang libong gawain namin magiging po namin sa iyo. Ikaw na kapatid, ikaw na kakaalam kung ano yung dapat namin pagdaanan, ano yung mga gagawin po namin. Maging isang mabuting halimbawa kami para maraming mga tao ang magpaakay sa amin para ilapit po sa iyo. Makilala ka po kayo bilang sa iyo kami tagapagligtas. Opo Panginoon. Hayaan po Panginoon sa pag-aawitan namin sa mga oras ito. Patuloy mahayag ang iyong kabutihan, patuloy may taas. Akin namin sa pamamagitan ng mga awitin ito, ang iyong kabutihan. Nanatili po tayo nakatayo, awitan namin sila.
kabutihan mo patuloy na nararanasan namin, nakikita namin sa araw-araw na pamumuhay mo namin. Kaya hayaan po Panginoon sa pamamagitan nitong awitin ito. Gawin namin ito. Palagi namin sabihin ito, ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan. Kasi ikaw lang naman talagang lubos na nag-iiwala sa amin. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Dahil alam po namin na patuloy mong ibibigay sa amin, nililigay sa amin yung mga bagay na dapat po natin maging. Patuloy po kami gamitin ng instrumento na magbabahagi ng iyong salita, na mag-aakay kami ng mga tao para po sa iyo. Mag-invite kami ng mga tao para po sa iyo. Tungkulin namin Panginoon na dalhin sila para po sa iyo. Salamat po Panginoon dahil alam po namin na gusto mo po itong atikain namin sa aming puso. At alam po namin Panginoon, ito din malagay ko sa aming puso. Kaya akin namin Panginoon ngayon pa lang, ito na ay mangyayari. Mangyayari ito mga bagay nito. Kaya hindi Panginoon, kaya ko sa aming paghiwalay, patuloy ang iyong katakilaan, ang iyong pagbubihan at maranasan mo namin. Hayaan po Panginoon sa ang pagdamang pumunta, maitaas ang bigyan ng kapuliran ng pangalan, kasi po naniniwala kami, ikaw ang pinagkakautama na ng aming buhay. Muli Panginoon, pagpalain mo rin sa Israel, dahil kung gusto na sabi, ang sino magpapala sa Israel ay magpapala. Muli, maraming salamat po Panginoon, dahil alam po namin sa akin ang pinagdapo ng mga kailangan namin, at inaasahan po namin Panginoon, magiging matagumpay kami sa lahat ng aming gagawin. Dito po nga sa madalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na